spreader of the truth. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at sa aming mga kababayan. Tayo po muli ay bumabati sa kanila ng isang mapagpalang araw po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At sa oras pong ito, gaya po ng aming sinabi, wala po kaming ibang aklat na dadalhin po dito maliban po sa Biblia. Kasi nga po mga kaibigan at mga kababayan, wala pong ibang aklat, walang ibang kasulatan na magtuturo po sa atin tungkol sa Diyos, tungkol sa mga bagay na ginawa ng Diyos at lalo na tungkol sa katwiran ng Panginoon. Maging ang kanyang kaparaan ang ibinigay kung paano po ang tao maliligtas. At sa oras nito mga kaibigan at mga kababayan at sa aking kapatid, pag-usapan natin sa ngayon, sagutin natin yung tanong na ang kautusan ba ng Diyos ay nasasakop sa kultura ng tao, sa tradisyon ng tao at sa kaugalian ng tao? Kasi nga kapatid, may napakinggan akong isang mangaral na sabi niya, modesty is firm, but the application is flexible. Na sinasabi niya, ang pananimik ay firm, talagang hindi matitinag. Pero, ang application nito ay didepende daw sa kung anong meron daw kultura, tradisyon o kaugalian ng isang bansa. So, tingnan natin kapatid, kung sinasang-ayunan ba ito ng kasulatan ng modesty is firm, but the application is flexible. Tingnan natin gamit ang kasulatan. So, tingnan natin kapatid, ano ba nga ba yung sinasabi ng kasulatan regarding dito? So, babasahin kapatid at tingnan natin. Kasi nga dito kinuha yung salitang modesty o modest. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2 at versikulo 9. Sabi po dito, in like manner also, that women adorn themselves in modest apparel. Sa Tagalog po, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mainhing damit na may katintiman at may hinahon. Now, kapatid, ano ba ang ibig sabihin po ng modest? So, pag sinabing modest, Evangelist Alan, mga kaibigan, mga tagapakinig, ang modest, ito yung mahinhing pananamit. Amen. Pag sinabing modest kasi mahinhin, Amen. mayumi, o walang nakikitang maselang parte sa katawan ng isang tao kapag nagdaramit siya ng sinasabing mahinhin pananamit. So, ibig sabihin ni Evangelist Alan, pag sinabing modest o modest apparel, ang suot nito ay hindi pwedeng kita yung cleavage, Amen. hindi pwedeng kita yung legs, hindi pwedeng kita yung pusod, hindi pwedeng kita yung kilikili, hindi pwede na may makikita ang sa katawan niya na maselang parte na pwedeng o nagiging sanhi ng pagkakasala o pwedeng maging sanhi ng pagnanasa ng tao, especially sa ating mga lalaki, di ba? So yun ang ibig sabihin ng modest na Kumbaga kapatid, mayumi. Kumbaga, yung sinabi mo nga, yung kaigihan ba na walang makikita anumang kahalay-halay sa kanya. Amen. Na magiging sanhi ng papahamak o ipagkakasala ng isang tao, lalo na sa ating mga kalalakihan. At kung titingnan natin mga kaibigan at mga kababayan, in Merriam-Webster, sabi po dito, ang ibig sabihin po ng modest is observing the proprieties of dress and behavior or decent. Kung titingnan po natin, sumusunod po sa kaugalian sa pananamit at pag-uugali, kumbaga desente, naangkop sa mga pamantayan ng pananamit o pag-uugali. At yun na nga po kapatid, yung sinabi mo kanina, kumbaga di kita yung cleavage, yung pusod, yung hita, kumbaga wala talaga. Kumbaga binigyan tayo ng halimbawa, ito mga kaibigan at mga kababayan, yung pinakahalimbawa natin, sino, yung sa atin na lang, di na tayo lumayo, sino ba yung pinakahalimbawa natin? Ano ba yung kultura na meron sa atin regarding dito sa pananamit, lalo sa mga babae? Ang halimbawa natin dyan, Evangelist Alan, ay katulad ni Maria Clara. Yan, amen. So yun yung halimbawa, di ba si Maria Clara, pag nanamit siya, ay hindi mo talaga makita yung maselang parte sa katawan niya kasi ang ano niya, ang suot niya bukod sa hindi maiksi ang kanyang manggas, hindi labas ang kanyang kilikili, pati yung ano niya, hindi din labas yung din sa may parting likod at sa may parting cleavage na, at ganoon din ang haba ng kanyang palda ay hanggang bukong-bukong. So yun yung
example ng modesty dito sa ating bansa. Now, kapatid, ang utos ba na ang babae ay manamit ng maayos o mahing damit, ito ba ay utos ng Diyos o hindi? Utos ito ng Diyos, Evangelist Alan, dahil si Apostol Pablo, ang kanya mga itinuro ay yan, kasi binabanggit niya yan kay Evangelist Timoteo na ang babae sumuot ng mahining kasuotan. So yung ni Pablo, hindi yan mismo galing sa kanya, kundi yan ay pawang sa Panginoon. Dahil malinaw naman kung susugin natin ang Biblia o babasahin natin ang Biblia, noon pa man sa lumang tipan, ang Diyos na nag-utos niyan, ang babae ay manamit ng maayos. At ang Diyos nga mismo ang may concern sa atin kung bakit inutusan niya tayong manamit ng maayos. Amen. Bukod ang kasi diyan Evangelist Alan, sa mga babae lalo na yung sumuot ng mahining pananamit, kasi ito ang iniingatan nga sa kanilang sarili. Kumbaga, unang-una, sumunod sila sa pinag-uutos ng Panginoon. Amen. At saka, para hindi maging dahilan ng pagnanasa o pagkakasala ng isang nakakakitang lalaki. At para din to sa kapakanan ng kanilang buhay. Kasi kapag halimbawa halimbawa may nakitang maselang parte sa katawan ng isang babae, 'di ba? Minsan nagiging sanhi pa ng nire-rape yung mga babae, 'di ba? Tapos yung kumbaga binabastos patuloy. Kumbaga nagiging delikado ang buhay. Kaya yan ay sa Panginoon niya nagmula yung utos. Hindi yan ayon lang kay Apostol Pablo, kundi mismo utos ng Panginoon ay binigay kay Pablo para ituro ito sa iglesia. At ito pa ang katunayan, mga kaibigan at mga kababayan, na ito pa ay utos po ng Diyos, hindi po utos ni Apostol Pablo. Sabi po dito, Amen. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kumbaga, ibig sabihin po, kung siya'y ayon sa Diyos, ay alamin muna ang mga bagay na ito, na anumang bagay na isinusulat ko ay pawang utos ng Panginoon. So yun po. Amen. Now, kapatid, palitan natin. Kasi nga yung modest, ang panunuot ng isang babae ng mahinhing damit ay hindi utos si Apostol Pablo, kundi utos mismo ng Diyos. So palitan natin yung modest. Palitan natin na God's word is firm, but the application is flexible. Kasi nga, utos ito ng Diyos. Amen. Hindi naman ito utos si Apostol Pablo. So, palitan natin. Kasi nga po, mga kaibigan at mga kababayan, hindi man po niya direktang sabihin ito'y utos ng Diyos, ito rin po yung bagsak. Amen. Kasi nga, ito po yung utos ng Diyos. Kaya palitan po natin. Sa halip na modesty is firm, God's word is firm, but the application is flexible. Now, bigyan po namin kayo ng mga halimbawa. Bigyan natin sila ng halimbawa. Kapatid, na mga patunay na may mga bagay po, may mga tradisyon po o kultura na hindi po pwede na magpasakop ang utos ng Diyos. Amen. Tingnan natin. Halimbawa na lang, kapatid, yun sa pananamit, hindi na tayo lumayo. Kasi nga po, mga kaibigan, mga kababayan, sa atin po, may mga pananamit po dito, gaya po ni Maria Clara. So, kung titignan natin, kapatid, ay mabuting bagay na ito'y sundin. Amen. Dapat gawin ng isang babae. Bakit? Mainhin. Ano pa, di ba may isang kultura na lang dito sa Pilipinas na nakabahag. Ay paano kung pala, yun ay sa babae ay nakabahag na lang. So ibig ba sabihin no, magpapasakop ba ang kautusan ng Diyos sa kultura ng tao? Yamang yan ay kultura ng isang bayan, ng isang tao? Di ba hindi? Kasi nga po, sinasabi kasi niya na ang kautusan ng Diyos ay flexible, depende sa kung anong merong kultura, tradisyon o kagalan na meron ng isang bansa o isang tao. So ganun po yan. Ano pa? Halimbawa na lang, kapatid, ang isang tao ay naka-bra at panty na lang. Halimbawa lang. Kasi nga po, papakita namin dito sa pamamagitan po ng mga ebidensya na nakikita natin sa mundong ito. Halimbawa lang, ang kultura sa isang bansa ay naka-bra at panty lang. So ibig ba sabihin nun ay magpapasakop, kapatid, ang kautusan ng Diyos sa gayong mga kultura o tradisyon? Hindi maaari. Hindi maaari, di ba? Pero may mga iba pa halimbawa na lang ito pa. Paano kung di ba may mga kultura kasi na halimbawa na lang po sa mga kababayan ulit yung pananamit, kita yung cleavage, kita yung pusod, kita yung likod, kita yung hita, kita yung kilikili. So ibig ba sabihin ng kapatid ay magpapasakop ang kautusan ng Diyos dahil nga ito ay kultura ng isang tao, kultura sa isang bansa o hindi? Hindi pwede. Di ba? Hindi pwede. Kung makikita natin, kapatid, hindi maaari. Amen. Kasi nga tayo ay nautusan ng
Diyos at sabi ng mga apostol sa Aklat ng Magawa 5:29, ano sabi niya doon, kapatid? Susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Yan. Susunod muna tayo sa Diyos bago sa tao. Kaya nga kapatid, dyan na kinundi na yan ng Panginoon yung mga Amen. Pariseo, Skriba. Kasi nga may pangyayari kasi po na yung mga alagad ng Panginoong kapatid ay nagsikain ng pagkain na hindi man lang nagugas ng kamay. Ay ngayon nakita sila ng mga Pariseo, Skriba at kinundi na. Kumbaga sinaway. Bakit ang mga alagad mo ay nagsisikain na hindi man lang sumusunod? Na di man lang nagsihugas sa mga kamay? Sabi niya ng Panginoon, natupad nga yung hula sa inyo ni Propeta Isaias na ang aking bayan ay ginagalang ako sa pamamagitan ng labi, datapat ang puso nila ay malayo sa akin. At sabi pa ni Propeta Isaiah, mas sinunod ng tao ang salit-saling sabi ng mga matatanda kaysa tuparin ang utos ng Panginoon. Now, sa panahon po natin ito, sa panahon po natin ngayon, yung salit-saling sabi po ng mga matatanda, yun na po yung kultura, tradisyon o kaugalian ng mga tao. So kinunday na yan ng Panginoon. Pinawalang halaga kasi kapatid ng mga Pariseo, Skriba ang utos ng Diyos, kundi mas sa halip, mas pinatupad nila yung kultura o salit-saling sabi ng mga matatanda kaysa ipatupad yung utos ng Diyos. Amen. So yun po yung nangyari. Now, kaya nga po hindi maaari kapatid na gawing batayan o gawing basihan na dapat magpasakop ang kautusan ng Diyos sa kultura ng tao. Di ba? Amen. Hindi maaari. Ngayon sa sundalo, mga kaibigan at mga kababayan, ano yung mga pananalita na meron sa kanila? Sa sundalo kasi evangelisalan, ito naman ay pantao, sumunod ka muna bago ka magreklamo. Pero sa Diyos, sumunod ka at hindi ka pwedeng magreklamo. Amen. Kung ano yung utos na, sundin mo talaga. Hindi ka pwedeng de-defensive mo ang sarili mo at hindi ka pwedeng pipili lang sa kanya mga utos. Ganun ang pagdating sa Diyos. Now, kapatid, kailan nagiging flexible ang utos? Ito ba sa utos ng Diyos o sa utos ba ng tao? Yan ay nangyayari sa utos ng tao lamang. Amen. Halimbawa, ganito yung evangelisalan. Di ba sa eskwelahan, bawal kang mag-absent. Dahil talagang need mong pumasok kasi pag nag-absent ka, kasama yun sa babatayan ng marka mo, may porsyento kasi yun yung Pero kapag may sakit ka, pwede ka naman mag-absent dahil excuse nga yun kung ikaw ay may karamdaman, kasi kung hindi mo kaya magpasok, hindi man pwedeng pilitin ka. So doon na nagkakaroon ng exemption sa utos lamang ng tao. Kumaga, didepende lagi sa rason o bigat ng dahilan. Amen. Kaya nagiging exempted ang isang tao. Kumaga, in every rules, there is an exemption. Kumaga, didepende. Gaya nga yung sinabi mo kanina. At ano pa, yung sa medical na exemption, kumaga, halimbawa sa isang eskwelahan, sa paralan po tayo muli, mga kaibigan at mga kababayan. Sa isang paralan ay mandatory, halimbawa lang, na kada umaga kailangan mag-exercise o ehersisyo. Halimbawa, ang isang tao, halimbawa, ikapatid, ay may sakit ka. Ngayon, magiging exempted ka kasi sa kalagayan mo. Dahil sa medical na condition mo, hindi ka maaari kasi nga may sakit ka. At ano pa, yung sa panrelayo na, kumbaga, exempted ang isang tao o isang babae. Sa halimbawa, sa paralan po, may, di ba, may tinatawag na CET. At ang mga babae dyan, dapat nakapantalon. Kailan po nagiging exempted ang isang tao? Kapag ito po ay papasok na sa reliyon. Na kapag ang isang tao po ay nakabase sa kautusan ng Diyos, meron ng exempted. Kasi nga po sa ating bansa, meron tayong freedom of religion. Amen. Freedom. So, irerespeto po yan ng paralan. Kapag sinabi po ng isang tao na hindi po maaari kaming magsuot ng pantalon, ay dapat po itong igalang dahil po may freedom of religion. Ano pa? Kailan nagiging flexible ang batas ng tao? Tungkol din sa yung pagbubuwis, evangelisalan. May mga sektor na hindi na dapat magbuwis. Halimbawa, yung meron silang foundation. Di ba? Pag may foundation kasi, tumutulong na rin yan sa mga di ba? May mga foundation na nagpapaaral ng mga estudyante o sila yung nag-sponsor o susuporta para makapag-aral. So hindi na yung pinagbubuwis. Obligado dapat magbuwis ang mga sektor o mga sabihin na natin kahit yung mga tindahan, mga malaking tindahan Pero pagdating doon sa except na yung may foundation. So ganun yan. Kaya sa tao lang talaga nangyayari yung may exemption.
pagdating sa utos. At ito pa kapatid, naging exempted pa ang isang tao sa pagbubuwis kapag yung negosyo niya, pinasok niya sa foundation. Ba, nagiging libre. Yeah, nagiging Kasi nga, pinasok sa foundation. Pero kung pang personal, at hindi niya pinasok sa foundation, obligado magbuwis. Now, kapatid, masama ba ang sumunod sa kultura, tradisyon o kaugalian ng tao? Hindi masama evangelisyanan. Bakit naman kapatid? O sabihin na natin, depende. Pero unahin natin yung hindi naman masama kung wala tayong sinasalungat na nasusulat. Amen. Dahil ganito yung evangelisyanan, ang dapat nga sundin talaga yung utos ng Diyos. Doon dapat yung kultura, tradisyon o yung kaugalian ng tao, yun yung dapat magpasakop sa utos ng Diyos dahil yun ang mas mataas. Pero kung may sinasalungat na sa utos ng Diyos, yung kultura ng tao, hindi maaari. Yun yung yun yung sagot. Pero kung nakabatay talaga sa salita ng Panginoon at wala naman sinasalungat, ikakabuti natin, marapat lang na sundin yun, yung kultura ng tao. So yun ang sagot dyan, evangelisyanan. Ang halimbawa na dyan kapatid, ay di ba sa bansa po natin, may kultura po tayo na ang mga bata ay nagbamano sa mga nakakatanda. Amen. So tingnan po natin, yung pagmamano po ba, ano ba yung inire-represent? Ito po ba ay ikabubuti o sa ikasasama? Di ba yung pagmamano sa mga nakakatanda, ito ay tanda kapatid ng pagrespeto o paggalang. So, dapat po natin itong sundin. Ito ay kultura natin, tradisyon natin ito na nadala po natin mula pa po sa kanununuan natin. So, pwede natin itong sundin dahil wala pong sinasalungat na utos ng Panginoon. Amen. Ano pa kapatid? Yung pagsasabi po ng opo at po sa mga nakakatanda sa atin. Ayun po ba ay nagiging masama ba sa isang tao kapag na tayo po ay magbanggit ng po at opo sa nakakatanda o hindi? Di ba? Hindi po. Amen. Kasi nga po, ito po ay tanda ng pagrespeto o paggalang sa mga nakakatanda. At ano pa, yung pananamit. Balik po tayo sa pananamit. Sa atin po, yung suot po ni Maria Clara, yan po ay kultura natin yan. Now, masama bang sundin yung pananamit na ginawa po ni Maria Clara? Hindi po. Kasi nga po, walang sinasalungat na utos. Wala tayong makikitang kasilanan na ikapapahamak ay pagkakasala ng isang tao. Hindi natin kita yung cleavage, yung hubog ng katawan, yung puso, yung hita, yung sa likuran. Wala po tayong makikita anumang mali siya na ikapapahamak po natin. Sa ibang bansa na lang kapatid, yung sa Japan, yung kimono, ay ang ganda pag nakita mo kapatid yung pananamit, ang ganda. Talagang wala kang magkakaroon ng mali siya o magkakanasa ka man sa kanya kasi nga yung pananamit ay maayos na maayos. Hanggang baba, yung pananamit niya, ang ganda-ganda. Ano pa yung sa Korea, yung hanbok na tinatawag. Di ba makita natin? At may nakita pa nga ako, yung hanbok pala kapatid, maliban pa sa pang-ilalim, halimbawa ito na, pinakaunang pananamit, meron pa yan. May patong-patong pa na tinatawag, di ko lang alam kung ano yung tawag, pero may mga patong-patong pa bago yung pinakalabas talaga. Halimbawa, ito yung pinakauna, papatungan pa ng mga damit, kung ano-ano pa. So makikita natin kapatid, hindi masama na gawin natin ng isang bagay as long as walang binabanggang talata. Walang sinasalungat na utos ng Diyos. Now, sagutin natin kapatid yung tanong na, ang kautusan ba ng Diyos ay nasasakop sa kultura, tradisyon o kaugalian ng tao o hindi? Hindi, evangelisyanan. So, yun yung pinakamalinaw. Pinakamalinaw. Kasi ganito yung evangelisyanan. Ang utos ng Diyos, ayun nga yung mas mataas. Kasi malinaw naman ang sinasabi ng kasulatan ng salita ng Panginoon. Pero mo 7 times na dilinalisay kagaya ng pilak. Ipinipili talaga na ito yung katotohanan, ito yung kumbaga tama na, itinama pa. Ganon ang salita ng Panginoon. Tsaka isa pa, ang Diyos mismo na makapangyarihan ang nagsalita. Kaya, Amen. Bukod sa makapangyarihan nagsalita, makapangyarihan ang kanyang salita. At ano pa evangelisyanan, malinaw din sinasabi ng kasulatan ng Panginoon mismo na ang langit at ang lupa ay lilipas, pero ang kanyang salita ay hindi lilipas. Amen. Hindi magkakaroon ng bula. So, ganun kapangyarihan ang salita ng Panginoon buhay. Kaya hindi pwedeng ang utos ng Diyos ay siyang magpasakop sa kultura. Hindi pwedeng ganun. Kundi ang kultura mismo o tradisyon, ang kaugalian ng tao ay yun na magpasakop sa salita ng Diyos.
Kasi ganito yan, halimbawa kung ang may utos ang Panginoon na unawain talaga natin kung ano yung pinag-uutos niya, specific. Unawain natin talaga kung ano yung definition ng hinihingi. Halimbawa, modus apare. Ano yung definition? Siyempre, hindi nakikita yung maselang pati ng katawan. Talagang, kumbaga hindi magiging dahilan ng Panginoon. Unawain natin talaga yung specific. Ayun ang hinihingi ng Panginoon. Walang makitang maselang parte. Ngayon, hindi natin pwedeng ipasok yung kapag halimbawa sinabi pa ng kultura na o ng ibang bansa na itong kultura namin, itong modesty sa amin na pananamit na ang babae, bagamat nakapalda, labas ang pusod. O kaya, yan nga sinasabi mo na labas ang dibdib, labas ang likod. O kaya sabihin na natin nakabra o nakapanty na lang dahil yun ang modesty sa kanila. Hindi pwede magpasakop doon ang salita ng Panginoon dahil unawain natin kung ano yung specific na hinihingi na ng Diyos na pananamit natin. Hindi pwede kasi sa definition pa lang mali na. Kaya hindi pwede. Tsaka ang utos ng Diyos, Evangelist Alan, sabi hindi yan flexible. Amen. Na ang pag-apply niyan dahil wala naman bagang utos ng Panginoon na sinasabi, halimbawa, huwag kang pumatay. Pero, pag hindi mo kaya, pumatay ka. Huwag kang magnakaw. Pero pag hindi mo kayang hindi magnakaw ka. Huwag kang mangalunya. Pero pag hindi mo kaya, mangalunya ka. Walang ganun sa utos ng Diyos. Kundi talagang obligado, dapat sumunod ang tao sa utos ng Panginoon kung ano yung hinihingi niya. Kaya hindi niya flexible. Tsaka, ganito yung Evangelist Alan, kung yan nasabi natin na hindi pwede natin pagsamahin yung firm at nasabing matibay, hindi, o fix, tapos flexible, hindi pwede. Ang flexible parang lastiko o na-adjust yun. Hindi pwedeng ganun dahil nga, ang mangyayari tuloy niyan, sasabihin natin, ang utos ng Panginoon ay firm, pero flexible ang pag-apply. Ang mangyayari tuloy niya, Evangelist Alan, parang pinapabura natin na pwedeng suwayin pala ang utos ng Panginoon. Pwedeng sundin, pwedeng suwayin. Hindi maaari. Hindi talaga pwedeng magpasakop ang utos ng Diyos o kautusan ng Diyos sa kultura o tradisyon ng tao. Kundi yun ang kultura, tradisyon o kaugalian ng tao, yun ang magpasakop sa kultura ng Diyos. At yun ang sinasabi kanina na walang masama na sundin natin yung kultura, tradisyon o kaugalian ng tao kung walang sinasalungat na talata o nasusulat sa Biblia. So yun yung sagot ko din, Evangelist Alan. Kaya nga sinabi kapatid na firm tapos sasabihin pa flexible. Ano nangyari, kaibigan? Ano nangyari kapatid? Kaya nga firm, pagka sinabi yung firm, matatag na, hindi matibay. Fix na. Hindi mo na pwedeng baguhin. Hindi na pwedeng i-adjust mo yan. Pagka sinabi yung firm talaga yan. Pagka sinabi yung fix yan. Hindi mo pwedeng pagsalubungin o pagsamahin ang firm sa flexible. Kasi nga, sabi ng Panginoon sa Mateo 5:18, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So makikita natin kapatid, now ito lang, huwag tayong maniniwala sa iyong turo. Huwag natin tatanggapin. Dahil po yun kapatid ay ikapapahamak. Now kung gusto natin maligtas, kung gusto natin magmana ng buhay na wala hanggan, wala po tayong dapat gawin kundi ang sumunod. Whether you like it or not, kung gusto mong maligtas, susunod ka. Amen. Hindi ka susunod sa sinasabi ng pastor na pagka sinabing lagpas na tuhod, okay na yan, modest na yan. Hindi po. Kasi sabi mo kanina, yung sa definition pa lang, pagka sinabing modest, sa Tagalog, mainhin. Yung naangkop na pananamit. At wala nakikitang maselan. Walang makikitang maselan. Doon pa lang makikita mo na. So, kaya yung sinabi mo kanina na unawain kung anong ibig sabihin ng modest na sinasabi ng kasulatan. Kaya huwag po tayong maniwala sa mga gawing turo. At ang katunayan, sabi pa ni Apostol Pablo, kahimat kami o ang isang anghel ay bumaba sa langit at magturo ng ibang ebanghelyo na itinuro na nila mula po ng una ay sumpain. Huwag ninyong tatanggapin. Kasi nga po, sabi pa ni Apostol Juan, ang sino mang bumabati, ang sino mang nagpapahintulot ay nakakaramay sa kanyang gawa. So, huwag po natin sang-ayunan mga kaibigan at mga kababayan. Obey first and never complain if gusto nating maligtas. Gusto natin magmana ng buhay na wala hanggan. Di po didepende sa sinasabi ng tao. Hindi po didepende tayo pagdating sa kaligtasan, wala po tayong magiging pwedeng basihan kundi ang kasulatan lang.
Amen. So again mga kaibigan at mga kababayan, ang kautusan ng Diyos ay firm pero hindi po ito flexible. Amen. Hindi na-adjust, hindi nababago. Ito po ay matatag, matibay, fix. At ito po yung babasehan po natin upang tayo ay maligtas. Tandaan po natin mga kaibigan at mga kababayan na dito po tayo hahatulan ng Diyos. Amen. Sa kanyang salita, hindi po sa kultura ng tao. At malabo pong mangyari na ang Diyos ang magpapasakop sa kultura ng tao, kapatid, last. Kung sinasabi nga ng kasulatan na ang katwiran ng tao ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos, isang maruming basahan, how much more yung kultura pa ng tao? Amen. Ano pa? Yung kung ang isang tao nga na nilikha ng Diyos ay walang kapangyarihan na magreklamo, na sasabihin na bakit Panginoon, bakit ginawa mo kaming ganito? Amen. Diba, kung doon pa lang mga kaibigan at mga kababayan, wala na tayong kapangyarihan magreklamo, wala tayong kapangyarihan mga tiwiran, how much more dito pa sa mga kaugalian o kultura na pinaiiral ng isang tao. So again mga kaibigan at mga kababayan, kapatid, ang kautusan ng Diyos ay firm, hindi nasasakop ng kultura o tradisyon, kundi ang kultura at tradisyon ang magpapasakop sa kautusan ng Diyos. Amen. Wala pong gayong turo, hindi po sinasang-ayunan ng kasulatan, at kapag narinig po ninyo ang ganong mga pangaral, ganong mga ngaral na magpahayag na ang kautusan ng Diyos ay firm, modesty is firm, but the application is flexible, huwag ninyo siyang tanggapin, huwag ninyo siyang kikilalanin dahil yung mga ngaral na yan, tagapagturo na yan, hindi po yan lingkod ng Diyos, kundi lingkod po ni Satanas. Yun po yung katotohanan. Hindi po yan ikaliligtas, kapatid, kundi ikapapahamak. Amen. Tayo, tinuruan tayo ng Biblia. Ito po ang magtuturo sa atin kung ang isang mga ngaral ay nagsasabi ng buong katotohanan o hindi. Nagtuturo ng kasinungalingan o hindi. Lingkod ba ng Diyos o hindi. So, sinasabi lamang po natin dito kay kapatid kung ano yung katotohanan. Amen. Now, kung ibig po natin maligtas, wala po tayong dapat maging batayan at dapat nating sundin ang Diyos lang. Wala na pong iba. Ito lang din po mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapanood, ay hindi naman po namin sinisira yung ganun nagtuturo ng ganung bagay, o hindi naman po kami namin personal, kundi ang binabatikos lang naman po namin dito ay yung kanyang turo na salungat po sa nasusulat, dahil nga ikakapahamak. Ang mangyayari po kasi doon sa ganung kanyang paliwanag at kanyang tinuturo sa tao, na ang utos ng Panginoon ay pwedeng suwayin at pabor yun sa tao. Madaming papabor doon sa ganong kalagayan na ay madaming papabor doon sa ganong turo kung ayaw sundin ang katwiran ng Panginoon. Pero ang Biblia po hindi pwede. Pag pag katwiran ng Panginoon, obligado dapat sumunod diyan ang tao, dahil ang tao nga ang sumusunod sa Diyos, ang susunod sa Diyos. Hindi pwedeng ang Diyos ang susunod sa tao. Amen. Ang Diyos ang bahalang umunawa sa tao, pero once na alam mo ang utos ng Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin na saka ko na lang susundin, o kaya sa ibang araw na lang, o a-adjust yung pagsan, pwede mong dagdagan, pwede mong bawasan. Hindi pwedeng ganun, dahil ang sabi nga, inano namin kanina na pagdating sa Word of God, sumunod ka at huwag kang magreklamo. At isa pa kapatid, at sa aking mga kababayan at mga kaibigan, kapag hindi naman po namin ginawa yung aming katungkulan, na alam po namin na ikapapahamak yung kanyang turo, kami naman po yung malalagay sa alanganin. Dahil kami po yung nakakalam ng katotohanan, at isa lamang po yan sa palatandaan na wala po kami concern sa inyo. Wala tayong concern, kapatid, sa mga kaluluwa. So tayo, inutusan ng tayo ng Diyos, inutusan tayo na yung mga nagtuturo ng kasinungalingan, yung nagbabaluktot, yung mga nagtuturo ng kamalian, ay ating ituwid. Amen. Dahil alam natin yung katotohanan, at kapag hindi naman natin ginawa, tayo naman yung mapapahamak. Kasi nga po, sabi ng kasulatan, na ang sino man, kasi nga po, hindi ka man umimik, kapag hindi ka umimik, yan ay tanda ng pagsang-ayon. Amen. Diba kapatid? Amen. Yan ay tanda ng pagsang-ayon, kasi nga hindi ka umimik. Diba? At sinasabi po ng kasulatan na apostoluhan, ang sinamang bumabati, kasi nga hindi mo man siya tinuwid, hindi mo man siya tinama, pero hindi ka umimik, yan ay tanda ng pagbati, pagsang-ayon po ang ibig sabihin yan. Now, sabi po na Apostol Juan, na kapag ginawa po namin yun, kami po ay nakakaramay sa kanyang masamang gawa. So yun po ang aming katungkulan.
Wala po itong kinalaman sa personal na buhay niya. Wala itong kinalaman sa personal na buhay ng isang tao, kundi kung ano po yung sinasabi po ng kasulatan. Kami po yung tagatama, kami po yung tagatuwid ng baluktot, at kami po yung tagasawata, tagasaway ng mga bagay, batay sa sinasabi ng kasulatan. Yun po ang aming trabaho, hanggang doon lang po kami. So tayo naman po, mga kaibigan at mga kababayan, lagi po ninyong maririnig po sa amin, kung ibig po ninyong huwag kayong madaya, huwag kayong maligaw, magsaliksik po kayo personally ng banal na mga kasulatan, at ito po yung magtuturo po sa inyo ng buong katotohanan. At kapag, kapatid, pag nasaliksik po nila yung kasulatan, hindi sila madadaya ng sinuman. Amen. At sila po yung makakaalam ng katotohanan, at ito po yung magtuturo po sa inyo kung kami po ba ay nagsisinungaling, ang isang tao po ba ay nagsisinungaling, isang mga ngaral ba ay buhat sa Diyos, lingkod ng Diyos, o buhat sa Diablo, o lingkod ng kadiliman. At ito pa, ito po din, mga kaibigan at mga kababayan, kapag alam po natin ang katwiran ng Panginoon, 100%, ay malalaman po natin ang daan kung paano tayo maliligtas. Pero, tandaan po natin, mga kaibigan at mga kababayan, kahit malaman po natin ang katwiran ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos, kaparaanan ng kanyang ibinigay, ngunit hindi po natin ito sinunod, kapatid, Wala din. wala din. Disgrasya din. Disgrasya din. Walang kabuluhan. Kumbaga, walang kabuluhan yung nalaman niya. Amen. Ang kasi nga po, mga kaibigan at mga kababayan, malinaw po yung sinabi ng Panginoon. Mateo 7:21, na ang papasok lamang sa kanyang kaharian, yung gumaganap lamang ng kanyang kalooban. Amen. So tayo, mga kaibigan at mga kababayan, sa ating pagtatapos, kapatid, na lagi ninyong maririnig po sa amin, sumunod po tayo sa Diyos. Kung ibig po ninyong maligtas, ibig po natin magmana ng buhay na wala hanggan, wala po tayong dapat ibang gawin, kundi ang sumunod lamang sa kanyang mga utos. Manampalataya ka sa kanyang salita, at sundin mo ito. At 100% kami na po ang magsasabi po sa inyo, maliligtas po kayo. 100% tiyak yan, sure na sure yan. Amen. Hindi po tayo magkakamali dyan. So again, mga kaibigan at mga kababayan, dito namin tatapusin ang pangaral na ito, ang pagtuturong ito. Naway naging pagpapala po ito sa atin. Tandaan po natin, ang katwiran ng Panginoon ay naisulat na. So yun lamang po ang ating magiging batayan kung ang isang mangaral ay nagsasabi ng katotohanan o hindi. Nagsasabi ng buo o kulang. Amen. So hanggang dito na lamang po, mga kaibigan at mga kababayan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang araw po.